Ako nga pala si Corpus. Nagsimula ito nung lumipat kami ng bahay ng asawa ko kasi nga buntis siya. Sa Pasay kami nakatira ni Ann pero umuwi kaming Bicol sa pamilya niya. Gusto kasi ng nanay niya na malapit si Ann sa kanila para matulungan siya sa pagbubuntis at panganganak. Hindi talaga ako ganun ka-close sa pamilya ni Ann. Laking Bicol kasi talaga si Ann at nagkakilala lang kami sa Indang dahil sa work. Bago matunton ang bahay ng nanay ng asawa ko ay kailangan pa naming sumakay ng bangka at tumawid sa ilog para marating ang maliit na baryo na tinatawag na Saluksok. Binalaan na ako ng asawa ko na huwag titingin sa mga mata ng mga nakatira sa lugar. May maliit na bahay na ginawa ang pamilya ni Ann para sa amin. Gawa ito sa kawayan at pawid. Sinalubong kami ng kapatid ng bunsong kapatid ng asawa ko, si Makmak. Maganda naman sa lugar, yun na lang ay nakakabingi ang katahimikan at sa gabi ay maririnig ang iba't ibang tunog ng hayop at huni ng ibon sa paligid. Halos mag-iisang buwan na rin kami sa lugar pero kahit isang beses ay hindi ko pa nakakausap ang nanay ni Ann. Hindi kasi siya lumalabas ng bahay nila. At di ako isinasama ni Ann sa tuwing bibisitahin niya ang nanay niya. Ang alam ko lang ay matanda na ito at di na masyadong nakakalakad. Isang araw, nakasalubong ko si Makmak habang naglalakad ako para kumuha ng mga tuyong sanga. "Oh, kuya. Kamusta naman kayo ni ate?" tanong ni Makmak sa akin. Sabi ko naman ay ayos lang. "Na pala, kuya. Pinapasabi ni nanay na bibisitahin ka niya. May kailangan daw siyang sabihin sa'yo. Huwag mo raw sabihin kay ate na sinabi ko ito sa'yo." Nagulat ako sa sinabi ni Makmak. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi sa akin ni Makmak. Kinabahan ako kasi yon ang unang pagkikita at pag-uusap namin ng nanay ni Ann kung sakali. Kinagabihan, may narinig akong kung anong tunog ng hayop sa labas ng bahay. Gusto kong gisingin si Ann pero hindi na lang kasi ayaw ko siyang matakot. Malakas ang yabag ng kung anong hayop sa labas at tunog baboy ito. Bumangon ako at kumuha ng asin, bawang at patalim sa kusina. Binuksan ko ng bahagya ang maliit na bintana at nagsaboy ng asin at nagbato ng bawang. Agad namang kumaripas ng takbo ang nilalang na nasa labas. Rinig ko ang iyak nito na parabang nasasaktan. Kinabukasan, umagang-umaga ay ginulat kami ng balita na wala na raw ang nanay ni Ann. Ang sabi ni Makmak ay inatake ito sa puso. Pero sumagi sa isip ko ang nangyari kagabi. Hindi ako naniniwala sa mga aswang pero baka may posibilidad na ang nilalang na bumisita sa akin kagabi ay ang nanay ng asawa ko.